1.2. 8 times 4, 360. 1.5. Pero kailangan mo na i-deplete di ba? Yung- Ng todo. Kunyari mataba ka dati, kailangan mo na i-deplete ng todo. Recomp muna. Tapos steady, Oo. hold. Pag nag-lean down ka na ng siguro around 12 to 15, or yung iba sinasagad nila ng 8% bago mag-lean bulk. Kasi yung iba talaga, sobrang bilis mag-gain ng fat bro. Lalo kasi yung fat cells bro, hindi naman yan nawawala eh. Kumbaga parang sa muscle memory, meron din yung fat Pan cells. memory. Oo, kasi nga, hindi bro, mabilis talaga yan. Oo. Kumbaga nakaano lang yan eh, parang nakaabang. Oo. Anytime na kumain ka ng sobra, may storing ng may storing. Mag-hold lang siya. Oo, kasi ganun yung function ng katawan mo before eh. So basically, hindi yan agad mag-a-adapt na, hindi na ako mag-i-store. So pag kinain mo ng sobra, kaya nga ang bilis ng mga nagre-rebound, di ba, nagde-deficit, nagka-crash diet. Tapos pag kinain, mas mataba yung nangyayari. Totoo. Kasi nakaabang lang, parang dineprive lang nila yung fat cells. Kasi yung body mo from being able to survive with just normal, let's say, kunyari 25% body fat. Smart mental, yung utak oo. mo, ang gagawin niya, Alam niyo, ibabalik gugutomin niya. siya eh. Oo. Gugutomin mo ulit eh. So, ibabalik niya ulit yun ng, mag-i-store siya ng mag-i-store. Tapos, so, mas malala. mahirap ka ngayon mag-lose ng Oo, mas fat. mahirap. Kasi yung body mo, Oh. ready siya. Tapos, syempre, sabay-sabay na nun. Mas lalo mo ma-fuck up hormones mo, tataas stress level, cortisol. Syempre, ang daming contributing factor para talagang mag-gain ka na mag-gain eh. So yung buong vlog pala namin ngayon, mag-English kami ni Ben. Kasi marami nagalit sa inyo sa vlog namin ni Jonas eh. So buong vlog Tangina English. You know what? We're just gonna stick into Filipino language. Siyempre, alam niyo naman, kaya nga pag nagpupunta ako dito lagi, kinocall time ako lagi ni Champ ng 1 hour ahead. Ngayon lang talaga sobrang traffic. Nawala sa isip ko na Friday bro. Sorry. Okay lang, okay lang. 8 tayo ng 30 minutes. Wala na akong magagawa, bro. Warm up lang. So, ito yung first exercise natin. Pero mag-pre-exercise muna tayo. Lat pull down. Wide grip. Yan. Hindi, paharap, pababa, bro. Pababa. Chest up, chest up. Hindi, hanggang chin lang. Lapit ka konti. Go. Yan. Hindi. Huwag mo ilikod yung elbow. Ganda na itong grip ang nipis. Parang back to the old school. Di ba mas mas madali i-pull. Actually, bumili ako ng bagong lat pull down bar. Kasi sumagad ako dito last time, parang 3 beses ako nag-pull down. Talagang nag-give up agad yung forearm ko. So kaya nag-order na ako nito para at least mas ma-utilize ko yung pulling movement ko nang hindi nagpa-fire up yung forearm. So if same case kayo, yan, hanap kayo ng attachment. Ang bili ko dito parang 1.3 lang. So yun nga lang, may dala-dala kayo pag nag-gym. Ito kung beginner naman kayo, okay lang i-full nyo. Okay, pero if advanced na kayo, yung iba kasing advanced ang ginagawa, ganito na lang, hindi na fino-full. Kumbaga yung active range na lang nun lat. So if mapapansin nyo mga bro, yung movement magi-start sa upper arm. Hindi dito sa may neck, hindi sa may traps. Okay, hindi yung sa upper arm. Yan, so mag-move lang yung scap palabas. Then, retract, tapos decompress. Ay, compress, sorry. Ito kaya maraming hindi nagbi-build up yung lats dito sa pull down kasi sinusundan na lang nila yung motion. Wala nang control. Lalo pag heavy na. So dapat in control ka pa rin lalo dun sa eccentric part. Ito, parang ganito. Kita mo? Oo. Hindi siya yung biglang okay. Control pa rin. Basic pero yung onting adjustment, grabe. Tsaka iba yung feeling pag baba mo dito tapos kinontrol mo dito. Oo. Tapos nagka-fire up yung lats. Pag bigla mo kasing binitawan, nangyayari nagsiswitch lang sa joint eh. Tsaka dun sa movement eh. Oo. Ng torso. So yun yung common mistake. Yung minamadali nila, hindi ko na-contract ng maayos yung lat. Tapos pag bitaw, sasabay dun sa motion. Actually, Champ, ito, ano siya, para sa intermediate or matagal nang nagwo-workout. Oo. Ano pa rin to, no? Yung small change na yan, sobrang laking bagay. Oo. So, Kahit mga advanced, nagkakamali dyan bro. So, sa mga new lifters, para hindi magkamali dito, ano yung pina-advise mo sa kanila? Dapat aware kayo sa movement. Alam niyo yung mechanics. At the same time, from time to time kasi, dapat chine-check nyo rin yung execution nyo ng exercise. Kaya ako lagi ako nag-video. Oo. Ngayon, pag kinumpara ko next time, makikita ko na. Parang iba yung ginagawa ko dito sa progression na ginawa ko. Like, nag-progress ka nga, pero ang nangyari, rapid movement. Hindi progression yun. Tama. Di ba? Dinadaya pa din. Tsaka number 1 yun nga, i-feel nyo yung exercise. Huwag lang tapusin yung exercise.
common na mistake na nangyayari sa mga advanced, dahil nga paulit-ulit yung ginagawa, na-adapt yung movement. So basically, ang gusto na lang nilang gawin, matapos yung yung repetition. Tama. Tapusin Hindi lang, na, tapusin. wala na yung intention dun sa repetition eh. Tama. So dapat, yun yung number one. Yung gagawin yung repetition, with intention dapat, to move yung muscle. Hindi yung tapusin lang yung repetition. So yun yung ina-apply ko lately. Binalik ko ulit. Kasi napansin ko nga parang ang ginagawa ko, tapusin na lang talaga yung exercise. Kasi minsan din, syempre, workout ka, ang daming tumatakbo sa isip Oo. mo, di ba? Hindi naman, kahit naman sabihin mo, syempre, ang daming variable ng buhay. Pero yun ang those little movements, yung little changes, ang laking bagay talaga. Kasi baka sabihin na, ba't ganun, parang simple lang yung ginagawa, pero hirap na hirap sila. Importante. Iba-iba. Magkaiba kasi yung with intention talaga na exercise. Kasi nga, hindi naman alam ng katawan mo yung weight na yan. Hindi alam ng katawan mo kung ilang repetition yung gagawin mo. So basically, dapat pakiramdaman mo na from the start. Ikaw magde-decide. Oo. Ang goal naman natin, fail or close to failure eh. So mechanical tension. So papasok ka doon kahit naka low volume ka, high volume ka. Nga, kailangan i-maximize na natin dun sa target area yung exercise. Hindi yung gagawin natin yung exercise tapos mag-a-attract lang din tayo ng ibang muscle. Nonsense na in-overload natin siya. So baka nagtataka kayo bakit hindi kami isang top set, isang back off set. So dito kasi, based din sa experience ko tsaka sa mga client ko, pag nag-overload kami ng pull down, hindi nila nakokontrol ng maayos yung movement sa lats. So basically, maaga nag-fire up yung arms, yung shoulder, yung bicep. So hindi rin na-utilize yung exercise. So dito, ina-advise ko na if gusto niyo talaga mag-grow yung lats nyo, mag-focus muna kayo sa high repetition tsaka sa control. Para isolated lang siya. Diba? Sobrang tagal na niyang exercise na yan. So, kung nasa 16 ako nagsimula, 16 years ko nang ginagawa yun. Pero, Ako aminado naman ako na minsan talaga namamali ako ng dahil nga nai-ego lift ako minsan. Kasi sobrang sobrang dali mag-attract ng ibang muscle para lang ma-execute yung exercise. hindi, tsaka ang dali mong mag-recruit ng ibang muscle. Yun nga, sobrang dali. Lalo pag nag-ego lift ka, Oo. momentum, actually parang nga siyang full upper body. Pag nag-pull Ang ka. alam ni Ben, kaya hindi ko siya binibisita dito kasi tinatapos namin yung vlog. Tsaka syempre, galing ko lang din ng Boracay. Dami namin backlegs sa trabaho. Kaya hindi ko siya binibisita dito. Kasi ako muna mahirapan. Alam mo yung pag kunyari, di ba galing ka dito, lakas-lakas mo na, pakiramdam mo. Tapos, pagbalik mo ulit, syempre, pahinga ng weekend, pagbalik mo ulit next week, tangina, parang back to zero ka ulit. Para alam mo yun, ba't hindi ako nagpo-progress? Pero Diba? nakikita mo, sa salamin, gumaganda ka na, tapos yung power, lumalakas na lumalakas. So doon mo makikita na tama yung guidance and yung coaching na ginagawa sa'yo. Ang reality kasi dito bro sa fitness, sa bodybuilding, never siyang dadali. Oo. Kumbaga lumalakas ka lang talaga. So habang gumaganda yung katawan mo, habang nag-i-improve ka, mas lalo mong kailangan pahirapan. Kasi nga, yung katawan natin designed to adapt. So kapag hindi ka nag-a-adapt, hindi ka nag-a-adjust, walang nangyayari. Totoo. So kung hindi mo rin bibigyan ng ng struggle, Oo. parang light lang din. Kailangan every punta mo ng gym, china-challenge mo yung sarili mo. Pero syempre, smart work. Kumbaga, if pack up yung recovery, if pack up yung kain, if pack up yung ibang factor, syempre, pakiramdam mo rin yung katawan mo na huwag ka sumagad. Pero nung mag-ausap tayo nung kagabi, usapan, kahit anong mangyari, tuloy lang, di ba? Ayan ang buhay kasi, di ba? And napakaganda nga nung shinare ko sa'yo kagabi, if it's worth it, it's hard. And if it's not hard, I do not want it because it's not worth it. Nag-English ka na naman, boy. Magko-comment na naman sila dyan, boy. Sa mga haters natin dyan, love you. Dahil alam mo naman naglalambig naman kayo. So yun no, ang daya kasi kanina doon, puro contraction, dito naman extension. Oo. Ibang ano na to, ibang motion na siya. Same mechanics, pero different ng range of motion to. Kasi ito freeway siya eh. Pa-concave. Yun talaga kaya nga sinabi kanina ni Champ never ending ang learning mo dito So sobrang blessed lang talaga tayo dahil syempre sipin mo Olympia na kasama natin, kaibigan natin, you can call him as a brother na gina-guide ka sa mga ganun type ng workout. Kasi syempre kung ako lang, di ba? Babalugbagin ko lang yun. Pero since nandyan nga siya, nag-guide niya tayo paano yung tamang gawain. Tsaka ever since naman mga bro, nagsishare naman talaga tayo. Ako ever since, sinishare ko kung ano yung ginagawa ko. Alam nyo, nasa tao naman yan kung i-apply nila Tsaka yung application sa fitness, hindi siya one time. Ang labanan dito, consistency. So kahit ibigay ko lahat ng information, if hindi kayo consistent dun sa program, or sa approach na nakukuha nyo, walang mangyayari. Continuous na learning and consistency sa ginagawa. Yun talaga. Oo. Underrated yun. Sobrang daming lumalabas na data ngayon, nag-jump na
ito yung optimal way pero hindi sila consistent. Ito So yung anong nangyayari, di ba? Diba? Mas nagpo-progress pa yung suboptimal dun sa optimal dahil mas consistent yung suboptimal. Tama. Ako, weekly nagpo-progress ako, nakikita ko sa balat, sa frame, wala talaga. Wala kang abs eh. Yan pa ang walang abs. Pero alam mo, Ah. etong machine na to, recently na lang din eh. No? Oo. Recently na lang. Sa mga commercial gym. Oo. Pero Bakal gym. hindi dito sa Pinas, bro. Oo. Kasi sa US talagang ano 'to eh. Ano na talaga siya, common na. Standard. Oo. Pang ano kasi to, panglabas ng imbalances. Kaya kung nagwi-wing yung scap nyo, for me, i-additional nyo yung exercise na to sa ano, back day nyo or pull day. So, ang ginagawa ko dito, kinukuha ko yung extra stretch sa pag-crunch ng konti. So, pag squeeze, naka-extend yung back, and then pag stretch na, crunch ng konti, ayan. So, makikita nyo yung ano, position nung ano, nung lat. Di ba? Nagbabago. So, doon natin kukunin. So, dito nag-ano tayo, 3 sets pa rin. Focus tayo sa repetition dito. And then dito, isang top set tayo, isang back off. Ano lang ako, warm up lang ako ng isang beses. Puta warm up yan. Warm up lang yan, boy. 6 lang. Next natin, hammer strength row, single arm. Pero ang goal natin dito is 2 sets lang na fail. Pwedeng gawin nyo sa first set is magtira kayo ng 1 to 2 and then sa last set tayo mag-failure. So same lang din gagawin ko. Parehas akong failure, sanay kasi ako dun eh. And yun yung hinahanap ko talaga sa exercise ko. And nakaka-recover naman. So sasagad tayo ulit. Sa mga ganitong exercise, make sure nyo na unahin nyo yung weak side nyo. Kasi kapag inunan nyo yung strong side nyo, for sure, mas lalo mag-weaken yung other side. Kasi nga, Paano pag si Ron? Paano pag si Roy? both side. Kailangan lahat eh. Sa mga like niyan, naka-lifestyle lang, gusto lang ng magpaganda ng katawan, maging functional. Huwag yung alisin yung mga rotational exercise. Like yung mga nasa follow-up with rotational, yung mga holding. Makakatulong yan sa sa daily activity. Sa bodybuilding kasi, as much as possible, ayaw namin mag-build up yung core kasi nga, ayaw namin mawala yung yung frame, yung V-taper, yung X-taper. So dapat as much as possible ma-maintain namin na maliit yung waistline nang basag. So, kasi, ang laking factor na kapag malaki yung waistline mo, kailangan nabulin mo yung upper body tsaka lower body para mag-balance siya. So, disadvantage yung malaking waistline kasi marami kang pupunuin sa taas tsaka sa baba. So, kapag maliit na yung starting mo ng waistline, konti na lang pupunuin mo sa taas para mag-V-taper ka talaga. Yung illusion, no? Oh, good example kay kay Nick Walker, 'di ba? Ang laki ng waistline niya. Kahit sobrang laki niya, hindi mo ma-appreciate yung laki niya dahil dun sa shape ng waist. Kasi kailangan niyang abulin yung taas tsaka baba. So malaking factor talaga din yung yung base ng workout. Oo, sobrang laki. Kaya yan yung advantage ng mga Pinoy kasi maliliit yung joint natin eh. Oo. So yung hip bone natin, maliliit. Maliit talaga. So common sa atin yung maliit yung waistline. Kaya first 4-time Olympian, previous coach Pinoy, oo. Yan pa rin. Kaya Jeremy. Sa mga itim naman, advantage nila yung muscle definition. Tama. Kasi kahit Iba. nati sila, parang parang enhance. Totoo. Pagka puti, anong advantage? Big bone. Mabilis lumaki. Oo. Pero ang pinaka may magandang for me lang, may pinakamaganda talagang genetics, bro, itim. Iba, Kasi nandun kompleto eh. kompleto. Yung muscle maturity nila kapag nagbuhat na, yung height nila, yung frame, nandun lahat eh. Yung density Actually, ng mostly muscle, mga diba? itim naman yung nasa nasa open eh. Diba? Guys, so yun, syempre kakatapos na natin mag-back workout. Sama natin Ian Sanders. Ron! Syempre Josh, what's up boy? Si Josh may hapon ng camera. Of course, syempre, channel to ni Champ. Yan. Guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nanonood. Alam mo ko, ang daming tatanong sa inyo, ba't parang medyo tumatagal yung upload? Pasensya na po kayo, marami na kami ginagawa. Pero pangako, tuloy-tuloy lang to. Ayan, makikita nyo yung full prep natin, upload pa rin tayo. And if kayang ulit, mas mapabilis, gagawin namin. So ngayon medyo na busy lang, pati sinapring sa side nila, both side. So balik ulit tayo. Ngayon ulit, so this month, realignment lang, tapos banat ulit. Next month, 3 weeks na lang, birthday ko na. So alam niyo na yan.
190 God pounds. bless. Take care. Peace!